Okay, so explain naman natin yung syntax ng C Sharp. So, explain yung syntax ng C Sharp. So, yung line 1, using system. Ano ibig sabihin yun? Gagamitin natin yung, para siyang library. I-import mo yung library ng system. Pag wala to, hindi natin magagamit yung console.writeline. So, and then, delete natin. Magkaka-error. Kasi, hindi natin in-import yung console. Kailangan ilagay natin yung para magamit natin yung console. So, yung line 2, blank line, di ba? Yung blank line naman, ayan, i-skip nila to. Parang space to, di ba? Ito yung space. Yung namespace naman. So, yung namespace, itong program na to, di ba ito yung may bracket, di ba? Lahat nandito, yung, ito, mahirap to explain. Lahat may experience kayo talaga sa programming. So, yung ibig sabihin nito, di ba dito sa namespace ng Hello World, lahat ng program na variable natin nakalagay sa namespace na Hello World. So, pag example natin sa ibang namespace na Hello World 2 na parehas na variable, pwede mo siyang tawagin doon. Kasi, kaya nila ginawa yung namespace, para hindi magka-collision yung pangalan, yung mga variable. So, hindi pa natin na pag-aaral yung variable, di ba? So, basta huwag nyo munang intindihin yung namespace. So next class. So, class, ito naman sa, dapat, alam niyo yung C, C language. So, di ba yung C language, hindi siya object-oriented language. Ang C Sharp pati Java, object-oriented language sila. Kaya may class. Lahat sila may class. Ay nang pinagkaiba. So, yung next, ma next. So, yung main. So, itong main naman to. Yung sabihin ng main na to, dito magi-start yung program natin. So, di ba ito sa class, itong main na to, dito lahat dadaan yung unang program. So, kapag kinumpile natin to, di ba compiler, titingin siya, hahanapin nyo yung main nyo. Kasi yung main, ay yung unang i-compile. Kung anong nasa main nyo, ay yung i-compile. So, okay, so, may error tayo. So, hindi, hindi, sa next tutorial ko na-explain yung public, private. So, kailangan natin to ng public, run. Yan, okay na. So, yung next naman natin, next time ko na-explain yung class, public. So, ito lang muna yung syntax. So, next naman natin, curly brace, itong bracket. Ito yung bracket. So, di ba yung namespace? Ito yung bracket niya. Yung public class program. And ito yung bracket closing. Yung main. Yan. So, katulad ng Python, di ba Python walang bracket. Mahirap yung Python kasi kapag kailangan yun nung bracket kasi kung may experience na madali lang to, self-explanatory, hindi na na-explain. So, console, di ba sa in-import natin yung using system, yung sa system na yun, may function na call write line para sa console. Pag hindi nyo to in-import, sa ibang language, di ba, ini-import kasi using sa C Sharp, basta isipin nyo lang to, nag-import yung library na system para magamit nyo to. Ayun lang ibig sabihin yun. So, hindi ko alam ba't lang ginamit using. Pwede ma-import.
walang universal na tawag para maglagay ng library. Pero 'di ba sa C o sa Python, i-import nyo using ang pangalan ng package. So, ganun yun. So, semicolon. So, lahat may semicolon. Yung Python, kung may experience kayo ng Python, so Python, di ba, walang semicolon. So, yung Java sa C Sharp, yung pangalan ng itong pangalan, ito diba, itong pangalan ng ano nyo, program, dapat kapangalan ng file nyo na program din. Pero sa C Sharp, hindi, kahit ano. Kung Java, yung pangalan ng program nyo, pati yung file, dapat pareho. Yun, magkaka-error yun kapag iba yung pangalan. So, ayun. Ito na yung syntax. So, na-explain ko na. So, ano yung sabihin itong string arg? String arg. Kung may experience kayo sa Linux or sa C, sa command line, di ba? Pwede nyo ipasa dito yung argument. Dito nyo ipapasa, kukunin yung argument. Tapos, pwede nyo i-print. Ang example, di ba, sa command line, kung gusto nyo may password para magamit tong program, ipapasa nyo dito sa argument. So, ayun yung useful ng argument. Okay, so next tutorial na.